Alam po ninyo mga kaibigan, itong desisyon at statement ni Congressman Sandro Marcos, ang presidential son at congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte, okay? Ay tama lang bilang isang apo, bilang isang anak na makaramdam ng galit or sama ng loob. Ganun pa man, kung yung madidinig at ipaparinig ko sa inyo ang kanyang statement, malumanay pa rin sa kabila po ng matinding mga batikos ng mga Duterte at mismong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po, sabi nga niya, nagtataka siya. Bakit yung mga tao daw ay nagulat pa na siya ay man naging number 1 at nanguna sa pagpirma ng endorsement at pagrereklamo para ma-impeach si Sara Duterte. Ito, pakinggan po ninyo ito sinasabi niya. Tama naman Bakit nga doon nagugulat pa yung tao? Ay alam naman nating hindi biro ito. Ito yung mga pinagbabasihan niya. Pakinggan niyo ang Batang Marcos na congressman, anak ng Pangulo. Impeachment complaint, ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang puhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not, but that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes, well, the required was 1/3. Umabot ng 215. Yeah. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga kumabol. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa na may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Yun. So, malinaw po yung pahayag ng mambabatas, Congressman Sandro Marcos, anak ni Pangulong Marcos, mula po sa Ilocos nga po, tungkol sa isyong yan. Kinumpirm din niya yung unang sinabi ng Pangulo na silang dalawa ay nag-usap tungkol dito sa impeachment. At tama ro yun. Talagang sinabi sa kanya ng Pangulo na gawin niya ang kanyang trabaho, yung constitutional duty as congressman. Kasi nga po yung impeachment process, yan po ay obligasyon ng Kongreso at Senado under 1987 Constitution. Kaya hindi talaga siya pinigilan ng kanyang ama, ng ating Pangulo, dahil trabaho yan ng mambabatas. At kanyang ginawa yung kanyang dapat gawin. Kaya kasama siya at nangunguna doon sa listahan na nag-endorse at nag-file ng complaint or isa ho sa mga, alam nyo, kasi itong issue ho ng impeachment laban kay Sara Duterte, hindi ho galing sa kung saan sektor ho yung mga nag-file, yung mismo mga congressman. Ang complainant, sila yung nag-file, sila yung nag-endorse, kaya nga ganyan. 240 na, baka nga umabot pa ng 250 kasi may mga humahabol pa na mga mambabatas. Pero sobra-sobra na yon. Yung 103, 102, enough na yon Pero dahil 240 na lampas pa, ay sobra-sobra talaga yan. So,
Ibig sabihin nito, pinaninindigan ng Batang Marcos ang kanyang ginawa. Kasi nga, tama po yun. Eh di saan ba nanggaling yung pagbabanta? Di ba galing din kay Sara Duterte? Nahuhukayin ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayun ang kanyang lolo eh. At itatapon sa West Philippines eh. Iba naman ay statement ng isang matino. Sa totoo lang, talagang masakit yan sa pamilya. Pagkatapos niyan, tangka na yung buhay ng kanyang ama, Pangulo, First Lady, ang kanyang ina, at yung speaker na kanyang uncle yan. Kasi first cousin ng Pangulo ang Speaker of the House. So sabi nga niya, talagang hindi naman maganda yan. Kaya nga siya nanguna at nag-umpisa ng pagpirma. Pero hindi daw siya nag-recruit. Siya lang yung nag-una-una, pero marami nang sumunod at umabot na nga ho ng 240 hanggang baka umabot niya ng 250 pa, sobra-sobra. Ibig sabihin, 80% ng 306 congressman ay pumabor at nag-endorse ng impeachment at nag-sponsor. So talagang ang kalaban ni Sara Duterte ay halos buong kongreso na. Yung iba na hindi nakapirma dahil nasa abroad. Yung iba naman, alam na natin kung bakit sila hindi pumirma. May mga utang na loob, kung ano man. Kung hindi man nila ginawa yun, pero sapat na eh. So yan po yung, ano inyong masasabi dyan? Dyan po sa paninindigan, pagpapaliwanag. Nagulat, ako ang kinagugulat ko yung, sa tindi po ng mga ginawa sa kanila, ng mga Duterte at ni mismong ni Vice President Sara Duterte, maliwanay pa rin, malamig pa rin yung kanyang pagbibigay ng statement. Walang galit. Walang masamang salita. Ang sabi nga lang niya, bakit nagtataka pa, nagugulat pa yung mga tao, talagang kaya mo siya pumirma, nakita mo naman talagang matindir nga yung ginawa sa kanila. So, ayan po ang Ilocos Congressman, Ilocos Norte, anak ng ating Pangulo, Sandro Marcos. Ano po ang inyong masasabi dyan? Please like and share ng ating video ito. Okay, sunod na ating pag-usapan ito. Grabe Nabalitaan ko po na meron daw 8 hanggang 9 na mga senador ang posibleng maging kakampi ni Sara. Ibig sabihin, pagka ganun karami maging kakampi niya, baka acquittal si Sara. Kung ngayon ang impeachment, kung ngayon ang trial. Yan po yung inside story na nakuha ko sa mga senador. Meron daw 8 hanggang 9 na alanganin, posibleng kumampi kay Sara. Pagka totoo yun, acquittal po ang nangyayari. Okay? Dahil kasi kailangan 16 hanggang 18 na congressman, na senador ang boboto ng pag-impeach ng guilty para ma-impeach si Sara. Ngayon, kung sasabing 8 hanggang 9, ibig sabihin, acquittal. Sa ngayon po yan. Kaya siguro, banggitin ko na rin, baka nga, kaya ang pinag-uusapan ngayon, huwag na muna ang impeachment ngayon. Hintayin natin after election. Para yung susunod na mga senador, yun ang baka pwedeng maging kakampi ng taong bayan para ma-impeach si Sara. At itong mga re-electionist na mga senador na identify kay Sara Duterte, huwag nang iboto, di ba? Para ma-impeach si Sara kung yun ang gusto niyo. So ayan po, ano ang inyong masasabi diyan? Pagka ganyang karami ang pwedeng kakampi ni Sara, medyo tagilid ang labanan doon sa pabor sa impeachment. At papabor naman ito doon sa susuporta kay Sara. Pero yan po ay sa pantahalang. Yan po yung inside story na pwedeng magbago pa. Pero at least, alam na ninyo na merong ganon. Alamin nyo kung sino yun. Hindi ko rin pwedeng banggitin ang pangalan. Kasi hindi rin ako sigurado sa kanila. Okay? Pero, ang pag-identify dyan ay yung mga senador na pro-Duterte. Dahil sa kapartido, kaibigan, may utang na loob, o partner sa business, kung ano man. Ayan, ang tip ko sa inyo para may idea kayo. Paki-like and share ng video ito.